Hello guys, hello, this is for Pisces. Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome. Alamin natin Pisces kung ano ang third week reading mo, okay? For the month of June 2026. So, this is collective reading. So, tingnan natin Pisces. Please comment down below if you are resonated guys. Sa mga bago kong subscribers, thank you guys sa inyong lahat. Paki-connect yung, paki-press ang notification bell button guys. Para updated kayo sa mga videos. Okay. One more. So this is for, 4. So this is for Pisces. Okay. Pisces, first card natin dito is snake, deer, bat, and then elephant. So yung snake muna tayo. Yung snake dito, Kundalini rising siya. Kundalini rising. Okay, this Kundalini is, siya yung part siya ng ritual sa mga chakras. Okay, so dito sinasabi ng barahan na ngayong linggong ito, yung mga Pisces dito na nanonood na tinatamad kayo, nakakaramdam kayo ng katamaran for several weeks or several months, sinasabi ng baraha sa'yo na samantalahin nyo ang linggong ito, okay? Kasi ang linggong ito, magiging sobrang creative kayo, magiging sensual kayo, magiging passionate kayo, lalo na sa trabaho nyo. Like, yung iba halimbawa na several weeks ago, tinamad ka, 'di ba? Tinatamad ka, parang ayaw mo nang pumasok, naiirita ka na. But this week, sinasabi ng baraha, there's a transformation na parang bigla kang ma-motivate, okay? Bigla kang magiging excited na pumasok, bigla kang magiging inspired, parang ganon. Or sa kahit na anong bagay, okay? So, kung may mga bagong hobbies kayo, like yung iba gusto magpa-sexy, yung iba gustong magpaganda, mag-transform ng like physical talaga or in a healthy way. Sabi ng barahan na to na you're in the right track. Nasa tamang direction ka. So, i-maximize mo ang linggong ito para magawa mo yung mga bagay-bagay na gusto mo. Okay? Kasi magbo-boost yung yung confidence mo. Okay? Alright. So, next is deer. Okay, yung deer na to, this one is trust. Approach the situation with a light heart. So, kung ano man ang meron kang sitwasyon sa linggong ito, kumalma ka lang. Okay? Huwag kang masyadong hard sa sarili mo. Or huwag kang masyadong hard sa buhay mo ngayon. Okay? Just go with the flow. And yung deer na yan, sinasabi na lang tayo, kalma lang, relax. So, kung may time ka para makapag-relax, while, like, kasi magiging sobrang creative and passionate ka. Di ba? Confident. And magiging sobrang motivated ka. Magiging workaholic sa trabaho, sa mga hobbies nyo, sa goals nyo sa buhay na like gusto mo magpapayat, magpaganda, magpagwapo. Okay? So, but, listen up. Dito sinasabi ng barahan na makinig ka. Kasi yung Kundalini rising, ito yung yung motivation, yung sensitivity, sensuality, yung creativity and passion na medyo wala siya sa'yo. I think pagpasok ng 2026 parang medyo na-stagnant ka. So dito sinasabi ng barahan na oras na Pisces para alisin mo yung mga outdated na paniniwala mo. Okay? So, yun nga sabi, go with the flow. May mga paniniwala kayo, mga outdated na yan, na hindi mo na kailangan yan sa ngayon or sa mga susunod na taon. So, as much as possible, release yourself or let go yourself sa mga bagay na yan, sitwasyon, relationship, paniniwala, mindset, or whatever. Okay? And elephant. Grounding, diba? Ground your energies and emotions deep into the earth. Oh. Pareho siya ng deer. Deer and elephant.
Parang sinasabi niya na importante na whatever man na blessings meron ka, still be humble, Pisces. Manatiling nakatapak sa lupa ang mga paa sa kahit na anong success na meron ka. Emotions, ganun din. Huwag kang magbabago ng emotions. Like for example, maraming tao yung tinitake for granted ka, maraming tao yung tinatrader ka. Huwag mong gagayahin sila. Okay? Alam nyo ba kung bakit? May rason kung bakit ang mga Pisces ay sila yung favorite ni God. Okay? So, kung hindi ka Catholic, I know there's some learnings or teachings sa relihiyon mo na basahin mo lang yung kung ano yung binabasa nyo sa relihiyon nyo. But in the Roman Catholic, ang Pisces, siya ay parang ano siya, malapit siya, konektado siya sa Panginoon. Kaya nga, di ba, pag may mga tao na gumagawa ng masama sa mga Pisces, kahit walang gawin yung Pisces, kahit maupo lang siya, kahit hindi siya mag-revenge, there's a karma, bad karma na papunta doon sa taong gumawa ng masama sa Pisces. So, dito, ground your energies. Okay? So, kung pagod ka, kung makaramdam ka ng pagod, magpahinga. Okay? So, okay lang na maging motivated, maging hardworking, but make sure na wag tayong maging mayabang, wag nating isipin na tayo ay mas magaling kaysa sa ibang tao. Okay? So, ito siya. Alright. Okay, the world, 21. Wow. There's an accomplishment, guys. Completion, accomplishment. Pwedeng nag-aayos ka ng papeles, dokumento. Nagpaplano ka. So, may mga plano kayo na posibleng ma-accomplish nyo ngayong linggong ito. Kumbaga, ang tagal mo nang nagpa-procrastinate. And then this week, makikita mo na, ay, okay, so this is complete. Parang ganon. So, sinasabi ng bara sa'yo dito na, yun na nga, this is victory and success. This is abundance. So, kung ano man yung ma-accomplish mo, ano man yung makukompleto mo, ano man yung isi-celebrate mo, stay grounded, guys. Still be humble. Okay? Yun yung sabi ng baraha sa'yo. The moon. This is your energy, Pisces. Kasi water sign ka. Sabi ng baraha sa'yo dito, makinig ka palagi sa intuition mo. Okay? Kung halimbawa na ngayong linggo, may mga bagay-bagay na napakabilis mangyari, napakabagal mangyari, still, ang paniwalaan mo yung intuition. Okay? Kasi hindi ka ipapahamak ng intuition mo. Alright? The Star. Etong The Star, eto yan o, sa Kundalini Rising, and dito sa ibang baraha, na sinasabi na magiging sobrang inspired ka, workaholic, sobra-sobra yung confidence mo, yung faith mo sa sarili mo. And sa linggong ito, lahat ng pangarap mo possible. Okay? Walang imposible sa'yo. Kumbaga, sa sobrang inspiration na nararamdaman mo and motivation mo ngayon, talagang alam mo sa sarili mo na lahat ng ito na minamanifest mo, makukuha mo. Diba? Pera. Nakikita ko sa'yo dito, you're manifesting, you're working hard. Very hard para sa iyong family. Familial prosperity and security. Nakikita ko you're planning to invest. Malaking halagang pera ito na kailangan mong ilabas. Pwedeng yung perang ito ay mag-aani nito yung mga ano mo, yung mga apo, kaapu-apuhan, yung mga susunod na generation. Ang galing nito, guys. Sabi ng baraha sa'yo dito sa linggong ito, this reading is from ano ba siya? Third week. Tingnan na nga natin.
Okay, so third week is June 15 to 21. Okay, June 15 to 21. So yun, meron kang minamanifest na financial prosperity na posibleng matanggap mo sa linggong ito. Kumbaga, there's a confirmation. Okay, na matagal mo nang pinagpipray, tinatrabaho, and then now, mararamdaman mo, it's possible pala. Okay, 4 of fire. Sabi ko na eh. Nakikita ko sa'yo dito, doon sa mga Pisces na nagta-travel, or yung trabaho mo ay pwedeng stewardess ka, driver, yung nagta-travel, or maybe OFW ka. Sabi ng bara sa'yo dito, i-continue mo lang daw yan. Continue mo lang kasi, like here, there's a fulfillment of your wishes. There's a prosperity, contentment, celebration sa family din siya. And sinasabi ng bara sa'yo na you will be super strong, empowered ngayong linggong ito na hanapin kung saan ka ba talaga aasenso or kung saang lugar or saan ka bang anong tawag dito o saan ka ba talaga nakadestiny na lugar na umasenso. Parang ganun yung energy mo. Okay? So, tingnan mo siya. Sa barahang yan, sinasabi ng baraha sa'yo na if you're planning to get married, if you're planning na magpatayo ng bahay, magpa-renovate ng bahay, lumipat ng bahay, sabi ng baraha sa'yo dito, possible yan. Possible yan lahat. Okay? Possible na possible yan. Kumbaga, this week, medyo nararamdaman mo na wala kang masyadong paproblemahin sa usaping salapi. Diba? Nakikita nyo ba? Okay? Kita nyo? Sabi ng baraha sa'yo dito, wala kang dapat na ipag-alala. Wala kang dapat na i-overthink regarding sa prosperity, sa pera, sa success mo in the near future. Okay? Wala kang dapat na alalahanin. Kasi overflowing siya. Okay? Spontaneous siya. Okay? So, yan guys ang sinasabi ng baraha sa'yo. Thank you for watching. Bye!